Pagdinig ng Kongreso hinggil sa panukalang budget ng Presidential Communications Operations Office o PCOO para sa taong 2015, nagsimula na. Ang detalye sa ulat ni Haji Caaminio. Nagsimula na ang pagdinig ng Kongreso sa panukalang budget ng Presidential Communications Operations Office para sa taong 2015. Ipinresenta ni PCOO Secretary Sunny Coloma sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget na nagkakahalaga ng 1.022 billion pesos. Ang naturang budget ay ilalaan para sa pagpapatupad ng layunin ng PCOO na mabigyan ng sapat na information dissemination ang publiko sa pamamagitan ng mga ahensyang saklaw nito. Naniniwala si Coloma na papasa sa komite ang panukalang budget na nabawasan ng 13.47% kung ikukumpara ngayong taon. Umaasa po tayo sa pag-unawa at pagtangkilik ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Sa aming pong palagay, ang aming inilahad ay makatuwiran at meron pong sapat na batayan. Siguro po kung ikukumpara sa iba't ibang mga ahensya na dumulog dito sa Committee on Appropriations, bukod tangi po siguro kami o ilan lang yung bumaba pa yung hinihinging budget. At kami po ay tumatalima sa mga patakaran ng pamahalaan kung ano lang yung maaring budgetary ceiling at sinisikap namin na gamitin ang mga pondong inilaan para sa aming kagawaran sa pinakamainam at epektibong paraan. Sa ilalim ng panukalang budget, naglaan ng 284.883 million pesos o 28% na kabuuang budget para sa Bureau of Broadcast Services. Pumapangalawa ang Philippine Information Agency na tatanggap ng 271.202 million pesos na pondo. Ang iba pang ahensya na makakatanggap ng pondo ay ang Presidential Broadcast Staff o RTVM, PCOO proper, BCS, NIB at ang National Printing Office na may pinakamaliit na pondo. Sa pagdinig ng komite, inusisa ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino si Coloma hinggil sa 6,000 pisong alokasyon para sa NPO. Siniguro ni Coloma at ng NPO na may basehan sila kaugnay ng naturang pondo. Datihan na kasi, minomonitor ng Department of Budget and Management yung kapasidad nila na kumita mula sa kanilang operasyon. At dahil nga performance-informed budget ito, tinatrack yung kanilang performance. Tinitiyak na meron silang kapasidad na ma-achieve yung kanilang revenue objectives. At dahil doon, simula ng isang taon, hindi na binigay sa kanila yung full year na appropriation. Noong isang taon, ang binigay sa kanila ay para sa kalahating taon lamang. Dahil kapag binigay daw yun ng January, by June, nakapag-generate na rin sila ng sapat na pondo na pwede nila magamit for the balance of the year. Samantala, pagtutuunan naman ng pansin ng PCOO ang pagpapalakas sa broadcast operations upang matugunan ang access ng publiko sa mga naipatupad na programa ng gobyerno. Sa katunayan, ang 803.2 million pesos mula sa kabuuang panukalang budget ay mapupunta sa operations. Sa loob ng 2 linggo, inaasahang maisusumite ng PCOO ang mga dokumentong siyang magiging basehan sa ilang allotment na kinwestiyon ng komite. Kaya nga, bilang pagtalima sa kautusan ng Committee on Appropriations, aalamin namin at mag-uulat kami sa committee ito doon sa ginamit na batayang legal dahil kaisa kami ng committee na tiyakin ito para sa kapakanan ng mga manggagawa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.